magpatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Efeso chapter 4, verses 7 to 11. Efeso chapter 4, verses 7 to 11. Basahin po natin verse 7. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi, ito po ay quotation sa Psalm 68 verse 18. Nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Mamaya, explain po natin ang konteksto nito. Verse 9, nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Sa verse 10, ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan sa sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Last verse. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami, Panginoon, ng gabay at liwanag sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita. Kinikilala po namin sa aming sariling kalakasan, Panginoon, imposible na maunawaan at maranasan namin ang laman ng iyong banal na salita na aming pag-aaralan. Yung gracious ka at kilusin mo po ang bawat isa sa amin, i-edify mo ang iyong church at magligtas ka, Panginoon, at glorify mo ang iyong pangalan. Amen. Amen. Nasa pag-aaral po tayo na tinitignan natin ang application ng gospel sa ating individual na buhay at sa buhay ng ating iglesia. Pagkatapos ng detalyadong exposition ni Apostol Pablo ng chapters 1 to 3 na naglalaman kung papaanong niligtas ng Diyos tayong mga makasalanan na nakipag-isa kay Jesus, mag-umpisang chapter 4 ay ibinigay ni Apostol Pablo ang mga applications. Papaano ito makikita sa ating mga buhay individually at sa buhay natin bilang isang iglesia. At ang unang application na ibinigay ni Apostol Pablo ay ang unity o pagkakaisa ng iglesia na sinasabi sa verse 3 na gawin natin ang lahat ng makakaya natin upang maging visible ang unity sa ating fellowship. So verses 4 to 6, sinabi ni Apostol Pablo na ang triune God ang nag-create ng unity na meron tayo. Base sa kung papaano tayo niligtas ng Panginoon, built-in sa ating mga Kristiyano ang spiritual unity. 7 beses na inulit-ulit ni Apostol Pablo ang salitang isa upang idiin sa atin ang iisang karanasan ng pagliligtas ng isang Diyos na merong 3 persona sa atin. Pagdating sa kung sino tayo bilang mga Kristiyano, kung papaano tayo naligtas, kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, ay pare-parehas po tayo. At ito ang foundation ng spiritual unity na meron ang isang iglesia. Na ito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo na gawin nating visible
ang spiritual unity na kinreate ng Triune God sa atin. Hindi nagtagal, biglang kumambyo si Apostol Pablo sa verse 7. Binitawan niya ang salitang subalit upang itama ang posibleng maling pangunawa natin sa unity na meron tayo. Baka kasi isipin natin na dahil pare-parehas tayo sa karanasan natin sa kaligtasan, ay dapat pare-parehas lahat tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Na para bang ang ibig sabihin ng unity ay uniformity. Ito ang gustong itama ni Apostol Pablo. Ipinakita sa atin na ang spiritual unity na meron tayo ay merong diversity, merong pagkakaiba. Pare-parehas tayo sa karanasan natin sa pagliligtas ng Triune God sa atin. Pero iba-iba ang spiritual na kaloob. Iba-iba ang ministry ng bawat isa sa atin. Iba-iba ang function natin sa loob ng iglesia. Makikita natin ngayon na ang unity na meron tayong mga Kristiyano, ang spiritual unity na meron tayo, ay merong exciting diversity. Last Sunday, nakita natin sa verse 7, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Tinignan natin ng detalyado na magkaiba ang spiritual na kaloob sa bunga ng banal na espiritu. Kapag pinag-uusapan natin ang spiritual na kaloob, spiritual gifts, ito ay tumutukoy sa kung ano ang ginagawa natin. Ang bunga naman ng banal na espiritu ay tumutukoy sa kung sino tayo. Ang kilos ng Holy Spirit sa ating inner being na sinishape tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus at bilang bunga ay nagmamanifest ang bunga ng banal na espiritu sa atin. At nagkaroon tayo ng conclusion na nararanasan natin ang blessing ng Holy Spirit sa ating ministry, nagdudulot ng pagpapala ang ating ministry sa ating kapwa, nagiging acceptable ang ating paglilingkod sa Diyos kapag tayo po ay lumalago sa kabanalan. Na kung ano lamang ang level ng ating kabanalan, ay hanggang doon lamang ang level ng ating usefulness. So kung gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating ministry, sinasabi sa atin, kailangan tayong lumago sa kabanalan. Sinasabi sa atin, kailangan mag-increase ang ating holiness. So kung gusto nating i-simplify ang buhay nating mga Kristiyano, sa maraming dapat nating gawin, sa maraming obligasyon natin sa buhay, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, sinasabi sa atin na gawin lamang nating priority ang ating kabanalan. Ang ating malalim na devotion sa salita ng Panginoon at panalangin, at ang ating devotion kailangan magbunga ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Sinasabi po sa atin, kapag nag-i-increase ang ating kabanalan, mag-i-increase din ang ating usefulness. At hindi lamang ito tumutukoy sa ating ministry, applicable ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga relationships, magiging maayos at mararanasan natin ang pagpapala ng Panginoon na higit pa sa ating dinidesire. Dahil kapag tayo ay lumalago sa kabanalan, ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ang nagkokontrol sa ating buhay at siya ang nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang ibig sabihin, kung sino
tayo ay nagiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. At kung tayo ay nag-grow sa kabanalan, ibig sabihin lahat ng ating ginagawa ay nagiging maayos at nagiging tama at mararanasan natin ang blessing ng Panginoon. Ngayon natin maunawaan sa maraming problema natin, ang main reason ay hindi tayo lumalakad sa kabanalan. Hindi tayo banal. Yun ang main reason. Sa ating pagpapatuloy, ang gustong bigyang diin ni Apostol Pablo sa verses 7 to 11 ay gusto niyang ipakita sa atin na tama, tayo ay merong iisang karanasan ng kaligtasan. Pero magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng spiritual na kaloob. Sa verse 7, basahin natin muli, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Tapos mag-jump tayo sa verse 11, pinagkalooban niya ang iba. Ibig sabihin hindi ang lahat, ang iba lang. Pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Sinasabi sa atin, ang bawat isang mananampalataya ay binigyan ng spiritual na kaloob ng Panginoon. At iba-iba ang ibinigay sa bawat isa sa atin. Sa Roma chapter 12 verse 6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Dahil iba-iba ang ibinigay na spiritual na kaloob sa bawat isa sa atin, ibig sabihin po, iba-iba rin ang ministry ng bawat isa sa atin. Iba-iba din ang strengths and weaknesses ng bawat isa sa atin. Iba-iba rin ang kapasidad ng bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin, iba-iba rin ang gusto nating gawin. At ang sabi po ng verse 7, ginawa ito ng Panginoong Yesus ayon sa sukat ng kaloob niya. Ang pagkakaiba natin ng spiritual na kaloob ay sovereign decision ng Panginoong Yesus. Actually, sa unang Corinto chapter 12, verses 4 to 7, sinasabi doon na ang triune God ang nagbigay at nag-decide sa kung ano ang ibibigay na mga kaloob sa bawat isa sa atin. Malinaw na sinasabi sa atin, hindi tayo ang mamimili kung anong klaseng ministry ang gusto natin base sa preference na gusto natin. Ang ginagawa lang nating mga mananampalataya ay dinidiscern, nire-recognize natin kung ano ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dito pumapasok ang commitment natin sa isang lokal na iglesia na dinisenyo ng Panginoon na ang isang Kristiyano ay maglingkod sa loob ng isang lokal na iglesia, na ang bawat mananampalataya ay binigyan ng specific role ng Panginoon na kanyang gagampanan para sa ikasusulong ng buong iglesia, para sa ikasusulong natin sa pananampalataya at ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Sa loob din ng iglesia, sa pamamagitan ng pag-i-involve natin sa mga gawain, sa pamamagitan ng paglilingkod natin, makikita ng isang Kristiyano kung ano ang mga spiritual na kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kung ano ang gusto mong gawin na paglilingkod na meron kang kapasidad at base sa iyong ministry
ay nare-recognize ng church o ng mga kapatid na tuwing ginagawa mo ang ministering ito ay nabibless ang mga kapatid. Ibig sabihin, iyon ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang ibig sabihin, iyon ang role na inassign sa iyo ng Panginoon. Hindi tayo ang namimili ng kaloob na gusto natin. Kinikilala at tinatanggap lang natin kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Upang mas lalo nating ma-appreciate ang pagkakaiba ng spiritual na kaloob natin, makikita natin sa kung papaanong tayong mga tao, walang sino mang tao na magkaparehas ang kanilang tag mark. Ganon din, tayong mga mananampalataya, walang sino man sa atin na parehas ang ating spiritual na kaloob. Magkakaiba ang ating kaloob, magkakaiba ang degree, magkakaiba ang focus, ang strengths at weaknesses. At makikita natin yan, halimbawa, sa mga kapatid na binigyan ng Panginoon ng kaloob sa pagtuturo. Makikita natin na merong mga tagapagturo na binigyan ng mataas na degree na kaloob ng Panginoon. Na kapag itinuro ang salita ng Panginoon, magaan at madaling unawain. Nagiging simple ang mahirap. Pero meron ding mga kapatid na binigyan ng kaloob ng Panginoon sa pagtuturo, pero sa mas mababang degree. Na kapag pinapakinggan mo ang pagtuturo, naunawaan mo naman, tama naman. Pero kailangan mong mag-exert ng more effort para maunawaan ang kanyang pagtuturo. Ang ibig sabihin, average lang yung gift na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Iba-iba ang emphasis o capabilities ng mga kaloob na ibinigay ng Panginoon. Yung iba magaling sa public teaching. Yung iba naman magaling sa pagtuturo sa mga bata sa Sunday school. Yung iba naman magaling sa one-on-one na pagtuturo. Iba-iba ang focus, ang kapasidad na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kahit sa mga pastors, sa mga public teachers, makikita natin iba-iba yung strengths and weaknesses nila. Pare-pareha silang binigyan ng kaloob sa pagtuturo, pero makikita mo, merong mga pastors, teachers na masense mo, mas magaling sila sa pagtuturo ng doktrina. Ang focus ng kanilang teaching ay doctrine. Kaya nilang gawing magaan ang mahihirap na doktrina. Yung iba naman, ang focus ng kanilang pagtuturo, ang kanilang strength ay sa application na kaya nilang i-apply ang Word of God sa iba't ibang aspeto ng ating buhay at yun ang focus ng kanilang pagtuturo, yun ang strength na application na rooted sa doktrina. Kahit sa mga pastors na pinakikinggan ko, napapansin ko lang, merong iba na mas magaling sa preaching. Pero average lang sa pagtuturo sa Sunday school. Yung iba naman, magaling sa pagtuturo sa Sunday school, magaling sa pagtuturo sa Bible school, pero average lang pagdating sa preaching. Kahit sa mga ibang kaloob, kamukha ng gift of service, yung iba, ang focus nila yung practical needs ng mga kapatiran. Yung iba naman, ang focus ng kanilang paglilingkod ay sa finances ng church. Yung iba naman, yung financial need o spiritual need ng iba. Iba-iba yung focus, strength. Pero isa lang yung kaloob, gift of service. Dahil magkakaiba ang spiritual na kaloob natin, dalawang kasalanan na dapat nating iwasan. Una, ang kagustuhan nating maging kamukha ng iba. Ito ang sin of envy na sa disenyo ng Panginoon sa atin dahil iba-iba yung role na inassign sa atin na gagampanan natin sa loob ng iglesia, bantayan natin ang ating sarili. Prone tayong mainggit sa kaloob ng iba. Prone tayong gustuhin natin yung kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iba at hindi yung ibinigay sa atin.
Especially kapag nakikita natin ang isang kapatid na nagiging useful at nare-recognize ang kanyang kaloob, malaki ang temptation sa atin na gustuhin nating maging kamukha ng ating kapatid sa kanyang kaloob. Ito ang dahilan kung bakit may mga alitan at paninira sa loob ng iglesia dahil sa sin of envy. Gusto nating maging kamukha ng iba. Imbes na maging masaya tayo sa ating kapatid, sa kanyang paglilingkod na ginagawa, na nagiging useful siya sa gawain ng Panginoon, ang gagawin natin dahil gusto nating maging kamukha niya, sisirain natin ang ating kapatid at gagawin nating mahirap ang ministry para sa kanya. I-withdraw natin ang ating support sa ating kapatid. Kailangan nating makita na dinisenyo tayo ng Panginoon na magkakaiba. Kapag nakalimutan natin ang disenyong ito ng Panginoon sa atin, malaki ang temptation sa atin na pagsikapan nating gampanan ang role na ibinigay ng Panginoon sa iba. At pabayaan natin ang ministry, ang role na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kapag naiinggit tayo sa kaloob ng iba, pinagsisikapan nating maging kamukha ng iba, para nating sinasabi, nagkamali ang Panginoon sa kung ano ang ibinigay niya sa akin. Para natin sinasabi na hindi mabuti ang Panginoon. Pino-question natin ang kanyang wisdom. Ang kailangan lang natin gawin, hanapin natin kung ano ang ibinigay na kaloob, kung ano ang inassign na role ng Panginoon sa atin, at pagsikapan nating linangin at maging matapat tayo sa paggamit ng mga kaloob na ito. Sa ganitong paraan, magiging masaya tayo. Magiging fulfilled ang ating buhay. Hindi natin kailangang maging kamukha ng iba. Merong specific na role na ibinigay ang Panginoon sa atin. Pangalawang kasalanan na kailangan nating iwasan. Iwasan naman nating pilitin natin ang iba na maging kamukha natin. So yung nauna, gusto nating maging kamukha ng iba. Sa pangalawa, pinipilit natin yung iba na maging kamukha natin. Ang ibig sabihin o implikasyon ng pagkakaiba natin ng spiritual na kaloob, iba-iba yung orientation ng ating mind. Iba-iba ang perspective natin sa iba't ibang bagay sa loob ng iglesia. Iba-iba ang gusto nating gawin. Iba-iba ang strengths and weaknesses natin. Malaki ang temptation sa atin kapag hindi po natin nabantayan ang ating sarili, na gusto natin na kung papaano natin ginagawa, kung gaano tayo kasigasig sa ating ministry, sa role na ibinigay ng Panginoon, ay gusto natin yung iba rin, ganun din kasigasig sa role na ating ginagampanan. Gusto nating maging kamukha natin yung iba. Pinipilit nating maging kamukha natin yung iba. Kung ano ang ginagawa nating ministry, gusto natin lahat ng mga kapatid ginagawa din kung ano ang ginagawa natin. Yung mga kapatid sa Marcos Village na nagpipreach, merong malaking temptation na dahil nakakapag-preach sila sa Marcos Village, ay gusto nila lahat ng mga kapatid nagpipreach din sa Marcos Village. At kapag hindi nila ginawa ang kanilang ginagawa, mamaliitin nila yung ibang mga kapatid na hindi nakakasama. Yung mga kapatid na binigyan ng kaloob na pananampalataya, na palagi nilang nakikita ang bawat problema at situation nila sa kung paano nakikita ng Panginoon, kapag meron silang nakitang kapatid na merong problema at agad-agad na nanghihina sa pananampalataya,
mamaliitin nila ang kapatid na iyon. Yung iba na merong kaloob sa pagkakaloob na kapag meron silang nakitang pangangailangan sa loob ng church, agad-agad natutugunan nila. Nagkakaloob sila. At kapag nakita nila yung iba na madamot, hindi nagkakaloob, nagiging maliit ang tingin nila sa iba. Kung ikaw ay merong gift bilang isang evangelist, na gustong-gusto mong i-preach ang gospel sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo, merong temptation na gusto mo lahat ng mga members ay merong ganun ding sigasig na gusto mong pilitin ang lahat na ito ang reason kung bakit merong mga relationship na nasisira. Parang kamukha tayo ng ating physical na katawan. Isang katawan, pero iba-iba ang parte at function ng bawat parte ng ating katawan. Ang kamay natin, hindi pwedeng pilitin ang mata na maging kamukha niya. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa kanyang mata na palagi kang nakatingin. Bakit hindi ka kumilos? Ang paa hindi niya pwedeng sabihin sa bibig, palagi ka na lang nagsasalita. Bakit hindi ka maglingkod? Iba-iba ang function. Iba-iba ang strength at weaknesses ng bawat isa sa atin. At sa disenyo ng Panginoon, lahat tayo ay dependent. Kailangan natin ang bawat isa at kung ano man ang role na ibinigay ng Panginoon sa atin, ito ay sovereign decision ng Panginoon. Kung paanong ang Panginoon din ang nag-assign ng role sa bawat parte ng ating katawan. Ang kailangan lang nating gawin, maging matapat at gawin natin ng tama, ng maayos, ang bawat role na ibinigay sa atin. Huwag natin kakalimutan na ang role natin ay merong malaking ambag sa growth ng iglesia. Kung maglilingkod din tayo, gawin na natin ng maayos at tama. Kaya kailangan nating linangin ang kaloob na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang susunod na ating makikita sa verses 8 to 10, sasagutin ni Apostol Pablo ang possible na question. Kung ang Panginoong Yesus ang nagbigay ng mga kaloob na meron tayo, papaano niya ito ginawa? At diyan papasok ang verse 8 to 10. Sa verse 8, buksan po natin ang ating mga Biblia. Medyo mahabang explanation ito, pero kailangan nating tiisin upang maunawaan natin ang mind ng Panginoon at ma-appreciate natin ang salita ng Panginoon. Sa verse 8, kaya't sinasabi, quotation ito sa Psalm 68 verse 18, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ano ang ibig sabihin nito? At nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Ito ay quotation ni Apostol Pablo sa Awit, chapter 68, verse 18. Kailangan nating makita ang konteksto upang maunawaan natin kung bakit ginawa ito ni Apostol Pablo. So ang konteksto po ng Psalm 68 ay humihingi ng tulong si King David sa Panginoon upang magapi niya ang kalaban ng bayang Israel. Ang ginawa ni King David, at ito ang usual na ginagawa, makikita natin sa mga awit, binalikan niya kung papaanong ang bayan ng Panginoon mula sa Mount Sinai, pagkatapos ng Exodus mula sa Egypt, kasama ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng Ark of the Covenant, ay naglakbay sa disyerto
ang bayan ng Panginoon kasama. Ang Panginoon, ang kanyang presensya, ginapi ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga kalaban hanggang sa maakyat nila ang bayan ng Panginoon, ang Mount Zion sa Jerusalem. Nakikita ni David na ang pag-akyat ng Panginoon kasama ang kanyang bayan sa Mount Zion, ito ang tuktok, peak ng tagumpay ng Panginoon. Ito ang conclusion ng tagumpay ng Panginoon mula sa Exodus hanggang sa wakas, marating nila ang promised land. At mas lalo nating maunawaan ito kung alam natin ang practice noon sa ancient world. Na kapag ang isang hari o general na nagtagumpay sa isang digmaan at bumalik sa kanyang bansa, siya po ay paparangalan sa pamamagitan ng procession na iikot siya sa buong kapital ng kanilang bansa. Kung paanong pagkatapos magtagumpay ni Manny Pacquiao sa kanyang laban sa ibang bansa, hindi ba iniikot siya sa kapital ng Pilipinas, ang Maynila. At maraming mga tao, lahat ng mga tao ay pinupuri ang general na ito. At habang iniikot ang general na nagtagumpay, siya po ay pinaparangalan at kasama sa procession ang mga prisoners of war. Nasa kanyang likuran na nakasakay din ng karwahe at mga kayamanan na nagaling, na nakuha nila sa bansang kanilang nasakop. At pagkatapos ng procession, ang ginagawa ng isang mabuting general o mabuting hari na nagtagumpay sa digmaan, ipinamimigay niya sa kanyang mga tao ang mga kayamanan, buti na kanyang nakuha. Ang Panginoon sa Psalm 68, kapag alam natin ang ganitong klaseng konteksto, sa Psalm 68 verse 18, sa kanyang tagumpay laban sa kalaban ng kanyang bayang Israel, nakatanggap siya ng mga kayamanan. At sa pag-akyat niya sa Mount Zion, sa Jerusalem, bilang procession ng kanyang tagumpay, ay kasama niya ang kanyang mga bihag at kayamanan na kanyang natanggap. Ngayon, kinuha itong ni Apostol Pablo na sinasabi ngayon sa atin na ang katuparan ng Psalm 68 verse 18, ang pag-akyat sa Mount Zion, ang katuparan nito ay ang pag-akyat ng Panginoong Yesus sa langit. Na kasama niyang umakyat sa langit ang mga prisoners of war. Ang nagapi niya sa pamamagitan ng kanyang resurrection, ang kasalanan, ang kamatayan, si Satan at ang mundong ito. At ang lahat ng kayamanan na kanyang natanggap sa kanyang tagumpay ay kanyang ipinamimigay. Iyon ang spiritual na kaloob na sinasabi sa atin. Sa verses 9 to 10, nakikita ni Apostol Pablo na ang paglalakbay ng bayan ng Panginoon kasama ang Ark of the Covenant magmula sa Mount Sinai sa disyerto at nagapi nila ang mga kalaban at umakyat sa Mount Zion. Ito ang nakikita ni Apostol Pablo na katuparan ng incarnation. Ang Panginoong Yesus naging tao, nagapi niya ang kanyang mga kalaban at pagkatapos umakyat sa langit. Ngayon natin maunawaan ang verses 9 to 10. Basahin po natin. Verse 9. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa? Sa verse 10, ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Dito natin makikita ang purpose ng ating mga kaloob. Kung umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, ibig sabihin, bumaba muna siya. Ito yung sinasabi sa mas mababang bahagi ng
lupa. Alam niyo po, iba-iba ang sinasabi ng iba't ibang commentator. Sinasabi na pumunta sa impyerno ang ating Panginoong Yesus. Pero kung maunawaan natin na ang tinutukoy dito ay hindi po location, kundi ang pagbaba sa lupa, ang incarnation ng ating Panginoong Yesus at ang pagkakit niya sa langit na sa pamagitan ng salitang mababang bahagi ng lupa, binibigyang diin sa atin kung gaano kalayo ang langit sa lupa at binibigyang diin din ang malalim na humiliation na naranasan ng ating Panginoong Yesus. Iniwan ng Panginoong Yesus ang glory ng langit. In-embrace ang limitasyon ng pagiging tao. Naging servant, sumunod sa kalooban ng Diyos Ama hanggang sa krus. Kamatayan niya sa krus. Kung saan hindi lamang siya nag-suffer bilang tao, kundi kinarga niya ang puot ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Naranasan ng Panginoong Yesus sa krus ang impyerno na dapat tayo ang makaranas sa pangwalang hanggan. Ito ang humiliation ng ating Panginoong Yesus. At pagkatapos nito, sa pamamagitan ng kanyang resurrection, nag-ascend, umakyat sa langit ang ating Panginoong Yesus. At kasama niyang bihag, si Satan, kasalanan, kamatayan, na kanyang nagapi. At siya ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Ibinigay ang lahat ng authority, ibinigay ang sovereignty sa Kanya, at siya ngayon ang ulo ng iglesia. Ang point na gusto kong makita po natin, dahil sa tagumpay ng ating Panginoong Yesus, at siya ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama, na siyang Panginoon ng iglesia, ibinigay niya ngayon ang kanyang Holy Spirit at kasama dito ang mga spiritual na kaloob natin. Ano ang purpose? Upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Upang isulong ang gawain ng iglesia. Upang maranasan natin ang spiritual maturity. Dalawang mali na naman na kailangan natin iwasan. Ang hindi po natin gamitin ang kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang bawat Kristiyano binigyan ng mga kaloob ng Panginoon. Na ito ang pagsasabi ng Panginoon sa atin. Ito ang role na gagampanan mo. Ito ang part mo. Ito ang mga mabubuting gawa na iyong tatahakin. Kung papaanong magkakaiba tayo at wala tayong katulad, ang ibig sabihin, sa role na ibinigay ng Panginoon sa atin, tanging tayo lamang ang makakagawa. Walang ibang makakagawa, kundi tayo lamang sa role na ibinigay ng Panginoon sa atin. At kapag hindi natin ginagamit ang ating kaloob, napipilayan ang church. Merong blessing na hindi nararanasan ng iglesia. Hindi rin natin nararanasan ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Ang bahay po, kapag hindi ginagamit, nasisira. Ang sasakyan, kapag hindi ginagamit, nasisira. Kasi ang disenyo ay kailangan gamitin. Ang bahay kailangan tirhan. Tayong mga mananampalataya, kapag hindi tayo naglilingkod, nasisira tayo. Isang karanasan ko, palagi kong sinasabi kay Sister Reyna, nakukumpara ko ang aking sarili. Kapag mayroong bisitang preacher, hindi ako masyado nagtatrabaho. Hindi ako nagpe-prepare, hindi ako nahihirapan. Pero nakukumpara ko, mas magaan ang pakiramdam ko, mas masaya ako kapag nagpe-preach ako kahit na mahirap. Kumpara ko sa hindi ako nagpe-preach, parang nabibigatan ako. Dahil ito ang disenyo ng Panginoon sa akin. Kaya ikaw na mananampalataya, kapag hindi mo ginagampanan ang iyong role, mas nagiging mabigat ang iyong buhay, ang iyong lakad bilang mananampalataya. Meron kang namimiss at ang church ay napipilayan. Parang katawan natin. Kapag merong parte sa ating katawan, halimbawa ang paa,
hindi nakakalakad ng maayos ang kanang paa, hindi nakakalakad ng maayos, hindi ba ang buong katawan ay nahihirapan? Ganon din sa church. Kapag merong isang member o Kristiyano na hindi ginagamit ang kanyang kaloob, hindi po nagpa-function na maayos ang church. Na sinasabi rin sa atin, hindi po normal sa isang Kristiyano ang hindi naglilingkod. Parang sa parte ng ating katawan. Kapag merong parte ng ating katawan, ang aking kamay hindi makagalaw ng maayos, posible pilay yan. Posible may sugat yan. May problema. Ganon din sa isang mananampalataya. Kapag hindi siya naglilingkod, hindi niya ginagamit ang kanyang kaloob sa gawain ng Panginoon, may spiritual problem ang ganitong klaseng mananampalataya. At alam niyo po ba, hindi natin pwedeng i-ignore ang ganitong klaseng problema. Dahil sa Bible, sa parable ng mga minas, sa parable ng mga talento, merong binigyan ng talento ang Panginoon na hindi niya ginamit. Itinago niya ang kanyang talento. At alam niyo po ba, anong sinabi ng Panginoon? Itapon sa impyerno ang tao. Alam niyo po ba, katangian ng isang unbeliever, ng isang false convert, na hindi niya ginagamit ang kanyang kaloob sa gawain ng Panginoon. Posible na isang tunay na mananampalataya, manghina siya sa kanyang lakad at hindi siya mag-function ayon sa disenyo ng Panginoon. Pero huwag kang magtagal dyan sa problema mo yan. Ayusin mo ng mabilis. I-deal mo agad sa Panginoon dahil huwag mong kakalimutan ang katangian ng isang false convert papunta sa impyerno. Hindi ginagamit ang kanyang kaloob na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Ang ating paglilingkod ay ang ating act of worship. Pagsamba natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagligtas sa atin. At ito rin ang submission natin sa authority ng ating Panginoong Yesus, na ibinigay niya ang kaloob na ito upang gamitin natin para sa ikalalago ng kanyang iglesia. Pangalawang mali na kailangan natin iwasan at dito tayo magtatapos, ang gamitin natin ang ating kaloob sa pansariling interes. Sa pagkakaiba natin ng kaloob, kung gagamitin natin ang mga ito base sa layunin ng Panginoon para sa ikasusulong ng iglesia, upang ang bawat isa sa atin ay maging kamukha ng ating Panginoong Yesus, yan ang purpose ng mga kaloob. Yan ang pag-aaralan natin sa mga remaining verses. Kapag ginagamit natin ng tama sa kung paano dinisenyo ng Panginoon, merong unity. Kasi lahat tayo ay nasi-shape sa wangis ng ating Panginoong Yesus base sa paglilingkod ng bawat isa sa atin. Ito ang mag-unite sa atin. Pero kapag ang kaloob ginamit natin para magpa-impress, para ma-recognize, para sa ating personal na interest, doon po nag-uumpisa ang problema, ang pag-aaway, ang division. Ang mga kaloob na ibinigay sa atin ay hindi po para sa atin, para sa church, para sa ating kapwa mananampalataya. Sa unang Pedro chapter 4 verse 10, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang purpose ng kaloob na ibinigay ng Panginoon sa akin ay para sa iglesia, para sa aking kapwa mananampalataya at hindi para sa akin. At kapag ginagamit ko ito para sa iba, sacrificially, nagiging kamukha ako ng aking Panginoong Yesus, na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin na makasalanan upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. So ang sinasabi sa atin, palagi tayong bumabalik. Mas importante sa kung sino tayo.
Mas importante yung growth natin kesa sa kung ano ang ginagawa natin. Dahil kapag hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya, manggugulo lang tayo sa church. Magdudulot lang tayo ng problema sa ating kapwa. Imbes na maging pagpapala, magiging kasiraan tayo ng iglesia. At dito po pumapasok na mas mahalaga ang bunga ng banal na espiritu, ang bunga ng banal na espiritu kaysa sa spiritual na kaloob. Mas mahalaga ang lakad natin kung sino tayo kaysa sa kung ano ang ginagawa natin. Kapag mali ang lakad natin, magiging mali ang lahat ng ating ginagawa. Kaya naman, ang priority natin ay hindi ang ministry, hindi ang trabaho, hindi rin ang pamilya, hindi rin ang ating mga relationships. Hindi. Ang priority natin, ang ating kabanalan. Diyan pumapasok ang ating daily devotion sa word and prayer at obedience na ginagawa natin araw-araw. Kapag nakuha natin ng tama, nag-grow tayo, magiging maayos ang lahat sa ating buhay. At ito ang gusto nating maranasan at dalangin natin sa Panginoon sa Kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Pagkatapos ay awitin natin ang ating closing hymn. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa amin. Ngayon namin naunawaan, Panginoon, kung gaano kahalaga ng bawat isa sa amin ay maranasan ang spiritual maturity, ang tunay na maturity, ang Christ likeness. Nakadepende sa aming kabanalan ang quality ng aming buhay. Nakadepende sa aming kabanalan, Panginoon, ang satisfaction, ang joy. Nakadepende sa aming kabanalan, Panginoon, ang aming usefulness. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay diin nito sa aming mga puso. Dahil sa aming sarili, Panginoon, napakahirap. Napakahirap, Panginoon, at imposible na mag-grow kami sa kabanalan, Panginoon. I-grant mo po sa iyong iglesia, sa bawat isa sa amin na nanampalataya sa aming Panginoong Hesus, ang tunay na kabanalan, ang maging kamukha kami ng aming Panginoong Hesus. At kapag nag-i-increase ang kabanalan ng iyong iglesia, nag-i-increase din ang aming usefulness, Panginoon. Nag-glorify namin ang iyong pangalan. Ito po ang gusto naming maranasan. At sa iyong biyaya, alam po namin, i-grant mo po ito sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay